And good morning po sa bawat isa sa inyo. Sa mga leaders po natin, magandang umaga po sa inyo. Ang topic po natin sa umaga po na ito for our lesson 3 ay leading an engaging and healthy disciple-making group. So, ito pong topic po na ito ay para po sa inyo bilang mga leaders po ng church na meron pong hawak ng mga small group. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Ready? Go! Sa discipleship making kasi or bilang small group leader, hindi ka lang basta kumbaga, alam mo yun, yung sa grupo ninyo, hindi lang yung meron kang kailangan gawin, meron kailangan mga dynamics na gawin, at meron kailangan na ipapacilitate natin ng maayos yung ating small group leader or yung small group natin or cell group natin na hindi ka lang basta nagtuturo, hindi ka lang basta merong sinasabi, pero kinakailangan sa bilang small group leader ay maging engaging. No, maging engaging yung paglilid mo at hindi lang yung pagiging or merong engagement or maging engaging, pero kailangan meron ding healthy discipleship. So hindi ka lang basta nag-lead, meron ka ding ginagawa para mas maging mapaganda yung small group or cell group po natin. So ito po yung topic natin, leading an engaging, healthy disciple-making group. Ano po ang purpose po nito? Ang purpose po nito ay, sabi niya dito, sabi nga, the purpose of this lesson is to equip ministry leaders. Ibig sabihin, kayo po yun, no? With the core competencies, character, skills, and required to facilitate meaningful discussion. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? Hindi ka lang basta nag-lead. Gusto po natin dito na ma-train tayo bilang mga ministry leaders or small group leaders. Dito po, ready to facilitate. Alam niyo po kung paano mag-facilitate ng small group, magkaroon ng meaningful discussions, at ma-manage po natin yung group dynamics po natin. And implement supportive structures that sustain the long-term health and growth of our small group. So hindi lang basta tayo nag-small group or nag-cell group. Kasi yung ginagawa po natin ay mayroong contribution po sa Great Commission. Naalala niyo pa po ba kung ano ang Great Commission natin? Matthew 28. Sino pong nakaka-memorize nun? Iba-ibang version, no? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them what I commanded you, and surely I am with you to the very end of the age. So, ito pong training po natin ngayong umaga po na ito ay para po mas maging effective tayo ng mga disciples, lumalim yung ating spiritual growth within relational small group environments. So, lahat po tayo mayroong mga grupo, tama po ba? May kanya-kanya tayong mga grupo. So, this lesson directly supports the Great Commission mandate of making disciples who are to be equipped to obey, multiply, and serve within the local body of Christ. Kailangan po ba pag small group leaders ka, small or cell group leader ka, kailangan po ba equip ka? Kailangan yun eh. Kailangan equip tayo sa bagay po na ito. Kasi hindi ka lang basta mag-lead. Kailangan equip ka dito po sa dito po sa making disciples, no? Kailangan equip po tayo. So, pag iniisip po yung grupo mo ngayon, isipin nyo nga po kung nasang group kayo ngayon. Isipin nyo po kung nasang group kayo ngayon. Ano po yung one word na pumapasok po sa isip ninyo? Kung paano nyo po i-describe yung energy ng grupo po ninyo. Joyful ba ang grupo ninyo? Nakaka-drain ba ang grupo ninyo? Tahimik ba masyado ang grupo ninyo? Or meron
mag-describe sa grupo po ninyo. Pwede po bang sulat ninyo dyan sa likod ng papel? Ay, meron pala ako dito. May mga card po tayo dito, may mga pwede po tayong pagsulatan. Pwede po ba isulat natin? Ano po yung one word na magde-describe sa grupo po ninyo? Mabilis lang po ito. Yan po, sulat natin. Ano po yung one word na pumapasok sa isip ninyo pag naisip po ninyo yung grupo ninyo? Tahimik ba masyado? Maligalig ba? Prayerful ba? Ano kaya? Ang haba naman ng one word. Parang sobrang haba ng one word na nag-iisip tayo. No? Sige po. Any volunteer, ano pong naisip ninyo sa grupo po ninyo? One word. Ate Lenny, kayo po, ano pong naisip ninyo? Mercy team, merciful. Gano'n po ba? Sa grupo naman ng mga young people natin, sa mga ladies, ano naisip ninyo? Safe place. Oh, right. Kuya Mix, ano naisip mo sa grupo ninyo? Connected. Bakit connected? Kasi pag everyday may buhalan, meron kami connection na nag-iimpact. May connection na nag-aganap during nakaka-release out. Okay. Sa grupo po nila, atin-atin kayo po. Alam ko sa amin nakakabusog. Busog na. Okay, dapat marami. Ate Baby, kayo po, nasa grupo ng Grace? United or Unity, mayroong unifying purpose yung grupo ng Grace. Kailan Mami Dolet, ano pong naisip niyo sa grupo niyo? One word. High energy. Alright, high energy. Parang nakakobra kayo lahat sa grupo kasi high energy kayo. Sting or cobra. So, anyway, salamat po sa honesty po ninyo. And of course, may mga struggle din tayo sa mga sa small group po natin. Kasi nga, yung role natin bilang small group leader ay mag-facilitate or facilitating well, mag-facilitate ng maayos. Diba? Kailangan mong mag-facilitate. At ito po yung sa pag-aaralan po natin. You have to stop being answer expert. Pag ikaw yung namumuna sa leader, hindi lang ikaw yung expert. Alright? Ibig sabihin, pagka nag-handle ka ng group or nasa group ka, kailangan mong mag-facilitate ng maayos. Diba? Ikaw yung kailangan mag-facilitate. So, instead, kailangan mo, hindi lang ikaw yung small group leader, hindi lang ikaw yung nagpapacilitate, pero ikaw din yung process navigator. Ikaw yung nagiging process navigator. So dito, ito po yung pag-uusapan po natin. No? Leading an engaging and healthy disciple-making group. Kumbaga, ang una po natin matututunan dito ay number one, yung facilitating well. Ibig sabihin, pag nagpapacilitate ka, kailangan nandun yung guidance, maging meaningful yung grupo ninyo sa small group. At merong inclusive, ibig sabihin, may mga discussion kayo nangyayari. Hindi lang ikaw yung nagtuturo. Kumbaga, pagdating sa facilitating well, kailangan nagkakaroon kayo ng discussion. Hindi lang ikaw yung majority na nagsasalita. And meron din tinatawag na building dynamic and healthy relationship. Tanong ko po sa inyo, sa grupo po ba ninyo nagkakaroon na mga misunderstanding?
Wala naman? Or sa grupo po ba ninyo, merong mga disagreement? Iba-ibang opinion, no? So, bilang navigator, kailangan po natin i-manage ito. Ibig sabihin, kung ikaw yung small group leader, so sa ngayon wala pang nagiging problema. Pero soon, darating yung pagkakataon na meron tayong may encounter na problema. At bilang leader, kailangan alam mo kung paano mag-ayos ng problema. May kausap? Kailangan mo mag-ayos ng problema. So, yung dalawang ito, facilitating well, guiding meaningful and inclusive discussions. Second is building dynamic and healthy relationship. Ang equivalent nito ay pwede tayo maging effective small group leader. Kung meron tayong dalawa nito, at ito po yung pag-aaralan po natin sa umaga po nito. So, yan. Leading an engaging and healthy disciple-making group. Sa facilitation, sabi niya po dito, ang effective facilitation involves, number one, asking insightful question. Marunong kang magtanong. Pag ikaw yung small group leader, dapat marunong tayong magtanong. So, ano po yung tanong na ito? Kailangan open-ended question. Ibig sabihin, hindi yung ano yun? Hindi answerable ng yes or no. At yan, ano yung open-ended question? Alright? Okay. Ate Daday, ano po ang open-ended question? Hindi ka linig ng ano sa mga parang ikaw na rin sasagot. Okay, tama. I-challenge mo yung mo sa mo para kumbaga, i-cultivate niya ka, i-bring out niya, hindi lang yung Ako. Kumbaga, hindi mo nalilimitahan yung sagot niya. Pag nagtanong siya, ibig sabihin kailangan malaya siyang nag-express ng kanyang saloobin. At hindi yung, kumbaga, pag close-ended question kasi, alam mo na kaagad yung sagot eh. Kumbaga, hindi mo na kailangan no-brainer, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. So, reflective question, kailangan din po ng reflective question sa mga small group leaders. Sa facilitation, itatakal po natin dito yung grow out, deeper sharing and participation. Kumbaga, lahat nagpa-participate sa small group leader po natin. Guiding the flow of the discussion. Keeps the conversation focused, ensure clarity and meaningful direction. Kailangan, alam mo yung hindi sabog-sabog yung, kunyari sa small group, ang topic nyo typing, siguro kailangan mag-focus tayo dun sa topic, no? Hindi ka pwedeng, kunyari, ang topic typing, tapos, lulundag ka second copy. Kunyari po, ang topic ninyo ay love. Huwag ka nang huwag ka nang lumundag sa creation. Or kung sa ano mang mga, So, kailangan focus lang tayo at merong direction. Letter C, encouraging group engagement. Ibig sabihin, invites, quieter yung nakalagay. Ibig sabihin, lahat kailangan magsalita. So, hindi lang, kung ikaw yung small group leader, hindi lang iikot sa'yo yung salita. So, merong dynamic. Ito yung dynamic na pag-uusapan natin mamaya. Pag ikaw yung leader, small group leader ka, meron ka dapat care. Meron kang pakialam. Meron demonstrating empathy, presence. Second, clear communication. And pangatlo, yung trust building. Meron ka dapat ito. Hindi ka lang basta nagsabi, hindi lang, ay, may grupo kami ngayon. Pero, pag kung ikaw yung small group leader,
kailangan may sympathy, may pakialam ka, alam mo rin kung sino yung mga pinagpapastulan mo. So ito po yung pag-aaralan po natin. Ngayon. So number 1, facilitate well, guiding meaningful and inclusive discussion. So, ano po to? Number 1, leader as navigator. Kumbaga, hindi ka lang nagpa-facilitate, pero ikaw ay nagiging navigator. You guide the flow. Diba? You guide the flow. Hindi to lecture content. No? So, yung task natin bilang navigator, ikaw yung nag-start ng conversation, manage how the group learns and not what the group learns. Ang ibig sabihin, kung leader ka, ikaw yung process manager. Diba? Ikaw yung process manager. Hindi ikaw yung answer expert. Navigator ka dito. So, hindi yung what or yung content. Hindi ikaw yung, ano ba, magmomonopolya ng sagot. Hindi ikaw yung magle-lecture, kundi ikaw yung how. Diba? Ikaw yung process. Ang trabaho natin bilang facilitator, bilang navigator, ay pamahalaan yung daloy po ng usapan. So, yes, may nakaprepare ka, kunyari OPC. Alam mo na yung OPC natin. May mga bagay na tinuro si Pastora. Sisiguraduhin mo na lahat nagpa-participate. Kunyari, si Nico, siya yung laging may insight, magtatanong ka rin kay Paulo. Kunyari naman si Ate Nati, siya yung siguro talagang nagigets niya kung ano yung topic, pero hindi lang tayo magbe-base kay Ate Nati. Kasi meron ding Ate Daday sa likod. Or merong Ate Cora na pwedeng magsalita. Diba? So, ganun po yun. Yung tahimik ay hindi laging dapat tahimik. Alam mo kung paano sila pagsasalita. So, ang goal po natin ay lahat ay maabot yung application. No? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Na hindi lang ikaw yung bilang small group leader, at the end of session ninyo, hindi lang ikaw yung nakakaalam. Pero ang bilang navigator, kailangan alam nila yung topic na pinag-uusapan mo. Nagigets po ba, mga kapatid? Kumbaga, ang goal mo at the end of the day, at the end of discussion, alam ni A, alam ni B, alam ni C, yung topic niyo. So, kunyari, may insight kayo about love. Love ang topic ninyo. Dapat si Easy na tahimik, alam niya rin na, ang topic namin ay love. Alam niya rin kung paano ito i-apply sa kanyang buhay. Kunyari, si Mami Dolet ang maboka. Hindi dahil siya ay ibig sabihin, hindi lang siya yung merong maraming alam. Ibig sabihin, kahit na yung si Ate Lenny, alam niya rin yung pinag-uusapan. So, ikaw bilang process navigator, o ikaw na facilitator, ang pagka maglilid tayo ng small group, kailangan ng end goal natin, kailangan alam nila yung topic. Hindi lang ikaw yung nakakaalam ng topic, pero ang end goal natin, lahat sila yung nakakaalam ng topic. Parang ganito po. Meron 3 bagay. Yung the 3-step question path. Tatandaan niyo po ito head, heart, and hands. Ano po ulit? Head, heart, and hands. Sa facilitation or navigator, may 3 bagay. So, head, heart, and hands. Ibig sabihin, yung head, what does the Bible say? Ano po ba yung topic ninyo? Dapat alam natin yun. Diba? Ano po yung head? What does the Bible say? Ano po yung nilalaman po ng content natin?
ito yung basihan, ito yung po yung knowledge. Kailangan alam natin kung ano po yung tinuturo natin. Pagdating po sa heart, what does this challenge or encourage? Kumbaga, ano yung bagay na natutunan ko dito? Parang nagiging personal question, bakit ito tumama sa puso? Kasi walang pagbabagong mangyayari kung wala pong connection. Kailangan alam mo bilang facilitator na merong natutunan sa puso. At hindi lang po head, heart, meron din pong hand. Ang ibig sabihin po ng hand, what is one thing I will do this week? Pansinin po ninyo sa mga huddle question natin. Meron po ba kayong napapansin na application question? Di ba minsan yung una, ano yung natutunan? Pangalawa, ano po yung, ano yung content? Ano po yung natutunan? Pangalawa, ano yung na-observe? Observation natin. And pangatlo, ano po yung application po natin? Ang finish line, mga kapatid, kailangan marunong lahat mag-apply. Yung end goal natin, alam natin, bilang facilitator, kailangan alam natin na, kailangan alam niya kung paano kaya. Kailangan hindi lang siya matapos sa head or sa heart, pero ang critical dito, kailangan alam niya yung head. Kasi sabi niya dito, speaking heart or hands prevents transformation. Pag walang hands, pag puro knowledge, walang transformation. So, dito po sa facilitating well, saan ba tayo nag-i-spend ng marami? Sa head ba? Sa heart? Or sa hand? And ano po yung immediate result? Ngayon, pag-isipan po ninyo sa discussion po natin, alin po sa tatlong ito, head, heart, and hands, ang pinaka-konting oras na ginugugol ninyo? At ano po yung nakikita nyo na resulta kapag kulang po tayo dun sa oras dito po sa tatlo po na ito, head, heart, and hand? So ano po yung, babalikan ko lang po, ano po yung topic natin sa oras na to? Ang topic po natin ay leading and engaging and healthy disciple-making group. So, meron tayong activity. Meron po tayong activity na gagawin. Doon po sa tatlo na yon, head, heart, and hand, bilang facilitator, para masiguro po natin ang bawat members po ay maabot yung hand o yung hands commitment. Ano po yung one action na gagawin ninyo para magawa po ninyo na umabot po kayo doon sa hand? Sige nga po, pwede nyo pong isulat dito sa papel ninyo, dito po sa binigay kong card. Isulat nyo nga po yung one specific action na gagawin ninyo para maabot po ninyo hindi lang yung head, hindi lang yung heart, pero maabot po natin yung hand. Example po natin, paano po natin ma-i-involve yung mga tahimik po sa grupo po natin. So isip na po kayo ng isang idea kung paano po ninyo mapapacilitate ng maayos yung small group leader na hindi lang head, heart, pero maaabot niya po yung application o yung hands. Sige nga po, sulat ko nga po sa papel. By the way, may question po ba kayo? Any question?
Kunyari po, ganito, para mas mabilis po natin. Ngayong week na to kasi magkakaroon tayo ulit ng cell group. Tama po ba? So, yung last week po na topic ninyo, sabi nga, using the three-step question path, what three specific action must you take beyond just asking the question to ensure all members reach the hands? Paano natin may ensure o masisigurado na na-apply po nila whatever yung learnings nila during ng mga session po? Using the three question path, head, heart, and hand. Need nyo po ba ng paper pa? Para sulat. Paano nyo po masisigurado na na-apply po nila sa hands yung mga tinuro po ninyo sa kanila? Sige po, lahat po ng mga nasa isip ninyo at naisulat ninyo, pwede po bang sa katabi ninyo pag-usapan niyo po yan? Ate Dolet, pwede po kayo magpunta kay Ate Daday, Ate Baby, Ate Cora, and then si Nico sama na lang din sa kanila. So, yan. Pag-usapan niyo po yung ano po yung mga naisulat niyo dyan. Meron po palang magre-report. So, may isang tao po lang magre-report. Sige po, last 1 minute. Alright, sige po. By the way po, meron po ba kayong tanong? Wala na po kayong katanungan. So, unahin po natin yung nasa likod at Ate Daday, Ate Dole. Ano po ang summary na pinag-usapan po ninyo? Ate Dole na lang po, sa Ate Dole. Ano pong summary ng pinag-usapan ninyo? Pwede po kayong tumayo para makita kayo sa... Sige po. Dapat maintindihan ang bawat lesson para may apply, ma-validate all of the Okay,
you po. Sa grupo po na ito, sino po ang sasagot? Si Brother Nico na lang na ituro. Sorry mga nanay kasi kaya wala akong magagawa. Sige, Nix. Ano po, number one po yan, prepare ka. So, dapat ko may naturuan ng lesson na ito Okay. para hindi malabo. And then, know the needs of the group. Okay. Kailangan yung knowledge level yung magtatapunan natin Okay. para wala na left out. And then, engagement through that spirit of the group. So, pwede yung mga teams, mini-games, Okay, sure. incorporate the questions and answers natin. Kasi kahit na gaano kaganda yung isang lesson, pag hindi tayo naging creative, parang wala rin eh. Parang kung puro lang tayo lang ang nagsasalita, tayo lang yung main character. Medyo, kailangan talaga may mga interaction. So, sa grupo po na ito, ang mga grupo po ng mga teacher, Sa amin po, naging ayos yung consistency sa pag-follow. okay, Kasi hindi dapat siya natapos lang sa isang araw na nagkapulis yung SOP natin. Hindi lang siya matapos kung sa gabi na yun. Pero yung mga remaining days, yung mga susunod na araw, yung mga follow natin. Kung kamusta na yung pray mo, kamusta na yung sure. Okay. Yun lang. Salamat po. At alam ko na meron po ba kayong natututunan sa pagpapacilitate as navigator dito po sa lesson po natin? So, hindi lang po pagpapacilitate ng maayos. Gusto po natin sa grupo natin, meron tayong building healthy relationship. Building dynamic and healthy relationships. So, dito po, we must, tama yung sinasabi ni Paolo kanina, kailangan matuto tayong mag-address kung ano yung concern, kung ano po yung need na isang grupo. Kasi kahit na anong sabi mo, kunyari, tapos na yung grupo ninyo, tapos na kayong mag-cell group. Kunyari, tayo may mga membro or ikaw yung leader, mas maganda siguro na open up sa group. May kausap. Or bilang navigator, bilang leader, alam mo yung sensitivity kung ano yung nangyayari sa grupo. Na hindi mo lang siya parang walang bahala o pinapabayaan. Pero alam mo kung paano i-handle ito. So hindi lang bilang navigator, hindi lang nagpa-facilitate, pero alam po natin kung paano mag-address, paano magkaroon ng dynamics or paano magiging healthy relationship yung grupo po natin. So number one, meron pong emotional intelligence kasi dito eh. So, hindi lang puro head, hindi lang puro heart, di ba? Kailangan yung head tsaka yung heart balance. Hindi lang yung marami kang alam, pero may sympathy ba? Meron bang pakialam? Meron bang care? Pinag-uusapan ba yung need? Tama yun, no? Need, no? Pinag-uusapan. Si Paulo naman more on follow-up. Alam ba natin yung kalagayan niya ngayon? So parang ganun po, no? So, empathy, social skills, dapat hindi lang puro talino. Hindi lang naman puro puso. So kailangan po balance itong dalawa po na ito. So, building dynamics, kailangan po ikaw ay mag-i-stand as traffic cop role. Ano po bang trabaho ng traffic enforcer? Ha? Nanliligid. Di ba? Ako, ginamit ko itong kasi, di ba yung enforcer, dapat siya yung nag-guide. Alam niya yung flow ng traffic. Ganito ba nangyayari sa Santa Maria? Depende po sa traffic enforcer. Pero minsan, minsan mas maganda pa mo ng traffic enforcer para mas maganda yung flow. Pero ang trabaho kasi ng traffic control, alam niya yung navigate, mahaba na yung mahaba na yung sa Walter.
Pero umaabot na lang hanggang Starbucks. Maraming traffic. So, dito, traffic cap rule. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ikaw yung magbabalance. Alam mo kung paano babalansehin yung grupo ninyo. Ikaw yung navigator, ikaw yung magsiset, magko-command sa grupo po ninyo. Next, hindi lang traffic cap rule, conflict management. Sa small group leader ba, kailangan mong matutunan ng paano mag-handle ng conflict? Or kailangan bang character or skill ng small group leader ang mag-handle ng conflict management? Ha? Kailangan. Di ba? Sabi niya, when tension arises, address it quickly. And with pastoral wisdom to protect the group's unity. So pagka merong problema, pagka merong tension, pagka merong pinag-uusapan na conflict, alam po natin na i-address po kaagad. And last, sabi niya dito, building healthy relationship. So, hindi lang, tama yung sinasabi ni Paolo, hindi lang during a small group, tapos na, hindi eh. Kailangan alam mo kung paano mag-build ng healthy relationship. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-chat personally, personal check-in, relational priority. Demonstrate genuine care, commit to intercessory prayer for each member outside the meeting time. So, sa mercy po ba nangyayari yun? So, kailangan po yun, no? Kaya natin, meron bang development? Okay. So, sa grupo po ninyo, mga kapatid, especially po sa dynamics, sabi ko nga po kanina, kailangan mailabas din, kasi di ba yung mga tahimik sa, kagaya ko tahimik sa grupo? Di ba? Hindi, sabi nila, sila daw yung nag-observe, observant. Pero sa small group, small group or cell group, kailangan malaman mo din as navigator kung ano yung nararamdaman niya. Alam niyo si GA hindi nakakaligtas sa amin pag meron kami talagang nag-share din siya kahit na minsan nga parang mas malalim pa yung bata kaysa sa amin. Parang mas malalim pa yung mga sinasabi niya kaysa sa amin mga kuya. So dito, alam mo kung paano i-balance yung group. Alam mo kung paano mag-balance ng group natin. So meron tayong activity ngayon. Final and last activity po natin. Gawa tayo ng tension. Gawa tayo ng tension kahit naman wala sa inyo. Gawa tayo ng isang tension. So meron dalawang members, A and B, na nagkaroon ng heated argument. At hindi lang natapos sa cell group ninyo. Pero nangyari, lumipas sa mga araw, meron pa rin heated argument patungkol po sa isang topic. Like for example, ano bang magandang topic? Tithing na lang. Yung isa, kailangan mag-tithes. Yung isa naman, walang sinabi sa Bible na kailangan mag-tithes. So, merong heated argument. Ngayon, as navigator, napansin mo na parang awkward yung group. Diba? Bukod pa rito, merong member C na sobrang tahimik, sobrang hindi nagpa-participate. As navigator, ano ang gagawin mo para dito? Okay? So, in your group, sa inyo pong mga grupo, ano po kaya yung action na gagawin ninyo bilang ang gagawin ninyo kayo yung small group leader kayo.
So ano kaya yung gagawin ninyo para i-navigate, para ayusin, i-address yung tension ng A and B na mga heated argument? And then, anong action na gagawin ninyo doon sa napakatahimik na member ng group para siya ay mag-participate naman for the next session nito. Alright? Meron pong secretary. Sunod nyo na lang. Meron po tayo. May reporter pa. Ito na ako ba? Ay, sige, sige. Kasi nangyari ang pag-ibig sa namin, limang paniniwala nila. So gawin lang natin for 2 minutes. Sulat nyo lang po dyan ang mga naisip nyo. And then meron po kayo report. Walang opinion na nananatili. Para pa kailangan po. Ayun po yung Okay, 2 minutes. Ginagawa po natin ito para soon na magkaroon ng mga heated argument. Alam niyo po kung paano i-navigate a small group. Parang yung last group, ready na sila. Sige po, last 1 minute.
po, habang gumagawa yung Group B, pakinggan po muna natin yung Group A sa kanila pong report kung paano po nila i-handle ng maayos pagka may mga tension pagdating po sa kanilang cellmate. Ate Baby. Number one po namin, babalik po kami sa sinasabi ng Bible. Ito sa amin sinasabi ng Bible, as po, respect of baby. Okay. Dapat respect po natin o baby. Kausapin one naman. At ipag-pray po muna. Kung baga po siya po yung nagkaroon ng conflict, ipag-pray po sa ating routine. Tapos po, power of discernment. Yung po yung Okay. napakaano. Kung baga sa ano, lahat naman po tayo ng regular discernment. Bago po minsan parang parang may nakakapag sa tao. Yung po discernment na ano, na abutin siya. Tapos mo ano yung problema. Tapos po, hindi kailangan na ikaw lagi ang tama. Dapat ikaw po ang umiintindi o laging nasa baba. Parang kailangan natin. Yes! Group B, thank you po. Ano ba? Kala ko yun eh. Yung tahimik, paano po natin Yun, hindi po yung ano pa yung nasa-isip nila, hindi nila tungkol sa pinag-uusapan. Kumbaga, ano yung masasabi ko dito? After, i-involve ko. Thank you po. Palapakan naman natin sila. Pero ni Lord, Unahin po muna natin yung nasa report. May drawing pa kayo. May plano mo. Una, ay pag-pray namin sa ano ng buwan na alam naman ng Diyos, pero sabi nga, pagka mas mainam na ina-acknowledge mo na merong dissenting opinion na ba? May conflicting ano ng opinion sa kanila. Tapos, i-ano namin, psychology-wise, kasi kailangan malaman natin, ano ba saan ang nagaling yung ano, bakit ganun ang kanilang stand doon sa ng tithing. Then, alam naman natin kung ano yung, hanapin natin lahat ng verses patungkol sa ng tithing. Pagkatapos yun yan. Talagang, sabi nga nila, no, hindi naman tayo ang expert at saka ang judge patungkol dyan. Kaya natin sa ng Panginoon. Pero, para makamaan natin bakit they come up with that gano'n. Everybody's entitled to his own opinion. No? Pero, kailangan ay maiano rin natin na mag-come up tayo doon sa tamang posisyon na gusto ng Panginoon para sa ating na i-discuss natin yan, yung mga bagay na yan, not to influence them doon sa ano natin, kundi para doon sa kapakayagan ng Panginoon. Tapos yung ano doon, as far as the decided partner is concerned, kakausapin natin na ano makita niya ang situation na merong ano magkakailangan itong mga ito ay matulungan din para hindi rigid ang ating posisyon. And then, hindi natin yung i-involve natin siya kasi baka nahiya lang yan o ano pero kailangan na i-isipin natin. Then, tapos yan, para yan ang buo as a group para i-discuss yung mga ganun. And then, i-ano ulit sa Panginoon para doon sa ano naman. And then, pray para sa ano ng gratefulness, doon sa tulong ng ano ng Panginoon. At yung ano naman, yung kumbaga sa ano, pagbabati-bati, reconciliation. Doon sa ano natin. Thank you po, Ate Daday. Palakpakan natin yung group natin. And last, sa grupo po na sige po. Pero sabi ko, kasi sabi ko very challenging pag-facilitator, lalo na kung may argument Yes. na nangyayari. So siguro as a facilitator, number one po namin ay maging neutral at kalmado. So kaya kalmado po tayo.
one-on-one conversations na niya. Tapos, kailangan po natin i-appear yung mga contribution niya. So, kailangan po feel din niya na bahagi siya ng Yes. grupo at may bilang po talaga siya dun sa grupo pinag-ibilangan niya. And lastly po, i-appeal inclusive ang environment. Hindi po pwedeng watak-watak or yung mga grupo inside sa grupo natin dapat po kasunod. Ano, palapakan naman natin. So, no, ang galing kasi alam na ngayon pinag-uusapan natin kung paano mag-facilitate as navigator na hindi lang basta nagtuturo ka. So ngayon, pinag-usapan naman natin yung navigation or building dynamics para doon sa healthy relationship. So, kailangan na kailangan po natin yan. Kahit na wala pa kayong problema ngayon, soon, hindi ko pinag-pray, pero at least alam naman natin yung gagawin natin. Based doon sa mga sinulat po ninyo dyan sa Basta ko lang na-experience about hindi may mga bago sila eh. Bago lang sila. Kaya iba-iba yung material nila. So ano po yung topic natin, naging po Ate Lenny, ano po yung topic natin ngayong umaga na to? Leading and engaging. So, yan. Tapos na yan. So, don't just be a maintenance leader. Huwag ka lang mag-maintain. Pero sabi niya dito, be a missionary leader. Ang missionary leader ay one who has the heart to love. So, huwag lang tayo mag-maintain. Pero tayo po dapat merong pusong missionary. So, our leadership isn't just facilitating discussion, but it's about building lives. So, on your card, sa meta card po ninyo, nasa activity po na natin ito, ay write down one specific, measurable action you will take this week, either in or outside your group, to move a member toward volitional application net. Kumbaga, parang yung volitional kasi yung pagpapatuloy na to move forward sa grupo po ninyo. So, isip lang po kayo, sulat niyo po sa meta card ninyo, dun sa mga card ninyo na binigay ko. As small group leader, ano po yung one specific na gagawin ninyo? Measurable action para po mag-move forward yung grupo po ninyo. Facilitate, mag-build ng relationship sa inyo po grupo. Ano po kaya yung gagawin ninyo? Isang bagay na gagawin ninyo para makapag-move forward kayo sa grupo ninyo. Para maging healthy, mag-guide ninyo as navigator yung grupo po ninyo. I hope na meron tayong one specific action para po magawa natin yung pagpapacilitate ng maayos, pag-navigate, at the same time kung paano tayo mag-build na relationship po sa mga tao. Sige po, that ends our topic. Ano po yung topic po natin ngayong umaga na to? Leading and engaging. So, tatapusin po natin ito sa evaluation. So, paki-fill up po yung evaluation po ninyo at ipapasa nyo na lang po sa akin. Sige po, mag-pray na po tayo. Let us all pray. Lord God, bless niyo po ang mga leaders na ito. Alam ko po, Lord, na marami silang hamon na ginagawa na na-experience, Lord, sa kanilang small group.
Lord, dalangin ko, nabigyan niyo po sila ng wisdom. I pray, Lord, na ma-facilitate po nila ng maayos ang kanilang grupo. And Lord, magkaroon nawa ng building relationship, Panginoon, sa kanilang grupo. Thank you, Lord. Bless niyo pa kami sa susunod na lesson. In Jesus' name.